Magandang buhay! Ito na naman ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva. No? At gusto ko i-share sa inyo yung bahagi ng aking quiet time kaninang umaga. Po. Ito kasi pagka quiet time ko, natanong, Lord, ano gusto niyo ipag-pray namin? Ay ito na yung sinabi niya. Sabi niya, anak, magpatuloy kang nananalangin maging ligtas ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Yan. So, bago ko po ituloy kung hindi ka po kayo subscriber, mag-subscribe na kayo, mag-like, mag-share, mag-comment. Okay? At press the notification bell. Okay? So, yun ha? Sabi niya ganun, sa mga ginagawa ni Sara Duterte, ipanalangin natin na ating president na maging ligtas. Naku, mapanganib yata itong si Sara Duterte. No? Ilan na kaya ang alam niyo na. Marami siyang pakanang ginagawa upang maging, upang mapagtakpan ang kanyang mga ginagawang anomalya sa inyong bansa. So, kasama siya doon sa mga sinasabi ng Lord na maraming maanomalyang gawain ang mga opisyal ng inyong pamahalaan. Yan, sabi niya, upang mapagtakpan ang kanyang mga ginagawang anomalya sa inyong bansa, lalo na sa kaban ng inyong bayan. Sa kaban ng bayan. Marami siyang ninanais na gawin na salungat sa mga panuntunang kanyang dapat na sinusunod bilang isa sa mga matataas na opisyal ng inyong pamahalaan. Siyempre, second siya in command, 'di ba, sa ating president bilang vice president. So sabi niya, patuloy ninyo siyang ipanalangin matutong sumunod sa protocol. Kasi marami na naman siyang hindi sinusunod, Sabi ko, alam niyo, pinag-pray ko, Lord, nawa po ay maalis na po siya bilang vice presidente namin. Yun ang prayer ko. Sabi niya, oo anak, iyan ang nais ko mangyari sa inyong bansa. Ang mawala ang mga korap na opisyal ng inyong pamahalaan. At isa dyan si Sara Duterte. Sabi niya. Kinakailangan siya ay maalis sa pwestong kanyang hinahawakan sa kasalukuyan. Iyan ang inyong ipanalangin. Sabi pa niya, anak, magpatuloy kang nananalangin para sa inyong Pangulo. Nais kong siya ay takpan ng dugo ng aking anak na si Jesus. Kahit saan man siya magpunta, upang siya ay manatiling ligtas sa masasamang balak ng mga taong nagnanais na siya ay mapatalsik. Ayan po. Ay, nako. Actually, meron talagang spirit behind na gumagawa upang si President ay mapatalsik. Ano po? Pero, makukuha naman natin yan sa panalangin na hindi po yan magtagumpay. Kung hindi sa halip, yung ginagawa nilang pakana, sa kanila mapunta para sila talaga ay mapatalsik. So, yun po, ipanalangin natin. Lord, alam niyo po, Panginoon, nangyayari sa aming pamahalaan. Kaya Lord, patuloy na ingatan niyo po ang aming President Ferdinand Marcos Jr. Always cover him with your precious blood so that maging ligtas po siya sa lahat ng tinatangka ng ating kaaway na Satanas sa pamamagitan ng mga taong walang pagkakilala po sa inyo. At Lord, sabi niyo dati na kailangan mapaalis ang mga taong dapat na nagiging kasama sa pagpapaunlad ng ating bansa, ng ating president. Pero yan po, nangyayari, siya po ay humiwalay at siya po ay nananatiling gumagawa ng bagay na sa ikasisira ng aming presidente, ikababagsak. Pero yan, sabi niyo, hindi sila magtatagumpay, kundi sa halip sila ay lalagapak ng talunan. Yes, Lord, we claim it, Lord, at mawawala sa kanyang pwesto si Vice Presidente Sara. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Yan po.
So, yun po, itong ngayon ang inyong lola nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!